natin yung ating pag-aaral. Restoration History. Ito na po tayo sa lesson 2 at magpatuloy po tayo. Ano ang mga katwiran? Bakit mag-aral po tayo ng Restoration History, yung ibalik natin? Ano ba ang mga kapakinabangan nito? Ito po ay makatulong sa atin na pag-aralan kung ano yung mga nagawa nilang mali nung nakaraan. At kailangan na ito ay iwasan po natin. Kaya mahalaga na pag-aralan natin itong Restoration History dahil makakuha tayo ng aral sa kanilang kamalian nung nakaraan, di ba? Mula pa first century ito. At ang kanilang napagtagumpayan, doon din tayo kukuha ng mga ideya natin upang tayo ay lumago sa pamamagitan na ginawa nila. At ito ay tumutulong sa atin upang pahalagahan natin ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya iyon po ang mga katwiran kung bakit tayo mag-aaral nitong restoration o yung pagbalik ng mga nangyayari noong first century. Ito ang ginawa ng ating Panginoon. Ang itinuro ng ating Panginoon nung siya ay naririto sa lupa, yung kanyang 3 years ministry kasama ang kanyang mga alagad ay mga ganito. Dito sa Marcos 9:1, sabi niya, ang ibang nakatayo dito ay hindi na makatikim ng kamatayan bago dumating ang kaharian. At saka dito sa Mateo 16, 13-19, sabi niya, itatayo kong aking iglesia at ibigay ko ang mga susi sa kaharian ng langit. Kaya ito ang kanyang tinuturo doon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ang iba rito na nakatayo ngayon, hindi na mamatay bago dumating ang kanyang kaharian. Kasi totoo naman yan, bago sa dumating, pag second coming niya, tayo na mga buhay ay aagawin. Kaya hindi na po tayo makatikim ng kamatayan. Yun ang ibig niyang sabihin. At saka yung susi dito ng kaharian ng langit, ito po ang kanyang mga salita. Sabi niya, whatever you bound on earth will be bound in heaven. Sabi niya, whatever you lose on earth will be lost in heaven. Ang ibig sabihin dyan, itong kanyang mga salita, ito ngayon ang susi para sa kaligtasan ng mga sangkatauhan. Yun ang kanyang Sermon on the Mount ito. Makikita natin sa chapter 5 up to chapter 7 ng Matthew. Doon ang makikita ang kanyang Sermon on the Mount. Kasama niya kanyang mga alagad. Kaya ito ang tinuturo niya, na iba na nakatayo dito ay hindi na makatikim ng kamatayan bago dumating ang kanyang kaharian. At saka sabi niya, ang susi nito na siyang salita ang gagamitin. Na kung anong talian sa lupa, tatalian sa langit. At kung anong luwagan sa lupa, luwagan sa langit. Kaya makikita natin dito ang disiplina pa rin sa kanyang iglesia. Dahil kung tayo ay hindi sumusunod sa kanyang kautusan sa iglesia, ay tatalian tayo ng kanyang salita. Pero kung tayo sumusunod, tayo ay mayroong parang we have freedom to choose what we believe. Kaya dito tayo sa kanyang iglesia. Yun ang kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad. 3 years ministry, sama-sama sila. Ngayon, yung araw ng Pentecostes, nangyayari na ito. Yung sabi niya, I will build my church. Sa araw ng Pentecostes, dito na nangyari ang kanyang iglesia. Prophecy fulfilled. Dito na natupad
ang sinasabi ni na Isaias, sinasabi ni Joel, nasabi niya, darating ang araw. Ito na ngayon ang na-fulfilled na sa araw ng Pentecost. Verse 16 to 21 sa Joel chapter 2. Ay yung pinakadakila na araw ng Panginoon at iyon ang dapat natin tandaan na ang kanyang iglesia ay mangyayari na itatayo niya na doon sa mga gawa. Verse 25 to 28 sa Psalm, makita natin dyan. Chapter 16, verse 18, verse 8 to 11. Makikita natin dyan yung propesya ni David. Hinulaan niya ito. At saka ang iglesia, nagsimula doon sa mga gawa 2. Di ba? Talata 38 hanggang 40. Yung sabi niya, mga kapatid, anong gagawin namin? Kaya sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin ninyo, para sa kapatawaran ninyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang dulot ng Espiritu Santo. Kaya doon na naitatag sa Acts 2. Kaya yung kanyang kaharian, nagsimula ng mamayagpag sa pamamagitan ng mga alagad. May sinusunod sila na autoridad. Makikita natin doon sa verse 42 to 47 sa The Book of Acts. Nagtutuloy-tuloy sila sa pagputol-putol ng tinapay at sama-sama sila sa mga panalangin. Kaya yun ang binding authority doon sa ginagawa na mga alagad. Dahil doon na nagsimula ang pagkilanlan ng kanyang iglesia. At doon din sa Mateo 16-18 hanggang 19 na itatag ng kanyang iglesia at ibigay ang susi ng kaharian, iyong kanyang salita. Kaya nung araw ng Pentecost, dumating na, di ba? Doon sa Acts 1:8, sabi niya, pumunta kayo sa Jerusalem at hintayin ninyo ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya dumating na doon sa mula sa chapter 2 ng Acts, basahin natin mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Dahil iyon ang pagtatag ng kanyang iglesia. Dumating na yung banal na espiritu na siyang magbigay ng kapangyarihan sa bawat isa. Na magsasalita sila ng iba't ibang salita, bubuhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may karamdaman. Iyon ang kapangyarihan na sinasabi ng ating Panginoon. At dumating lang nga sa araw ng Pentecostes. Ang kanyang kaharian o ang kanyang iglesia, kasi itong kaharian at saka iglesia, may similar ito. Pareho lang ito sila. Yung kanyang kaharian at ang iglesia ay iisa lang ito. At makikita natin yung nangyayari noong first century. Kasi 01 to 99, first century pa yan. Kaya nangyayari ito ng 33 AD. 3 taon siya namamalagi at saka sa 30 siya nagsimula ng kanyang pagtuturo. Kaya operasyon na ito na may gumagalaw na sa kanyang iglesia. O sa Kolosas 1:12, tayo ay kanyang inilipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman at tayo ay kanyang dinala doon sa kanyang kaharian ng kanyang anak at ang kanyang pag-ibig na kung saan tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan ang sinulat ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Kolosas 1:12. Sa ikalawang Tesalonika, Kabanata 1 at talata 5. Sabi niya ito ngayon ang mga mangyayari. At ito ang katibayan ng tamang paghukom ng ating Diyos na sa kanyang kaharian, tayo po ay kasama niya sa mga sakripisyo o kasama na po tayo doon sa kanyang naranasan. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika.
Kaya sa kanyang kaharian, nandito na po tayo ngayon at kung ano man ang ating ranasan, tatanggapin natin yan kasi iyon din ang karanasan ng ating Panginoon nang siya ay rito pa sa lupa kasama ang mga alagad. At saka sa pahayag chapter 1 verse 9, ito si John doon sa isla ng Patmos. Doon napahayag ngayon kasi ang Revelation, huling aklat na ito. Dito na isasabihin ang nangyayari. Yung nakaraan, sa kasalukuyan, at sa kinabukasan. Kaya dito na natin malalaman kung ano ang mangyayari. Dahil ito na ang last book of the Bible, ang Revelation. At si John ang author ito. Kaya makikita natin dyan. Ang problema sa iglesia ay kailangan ang sulat. Kaya maraming sulat si Apostol Pablo. Alam mo, yung 13 iglesia na kanyang sinulat, may mga pinapadala sa nasulat doon sa bawat iglesia na kung saan mayroong mga problema. Kaya mababasa natin yung isa at ikalawang taga-Korinto. Ano mga problema nila doon? Wala silang pagkakaisa dahil may kanya-kanya na nangyayari. At kahit sa ngayon, mayroong nangyayari sa atin yan sa kanyang iglesia. Yung isasakdal mo yung kapatid mo sa batas na hindi dapat. Huwag tayong umabot doon kasi itong ginawa ng mga taga-Korinto, nag-accuse sila sa kanilang mga kapatid sa paniniwala. Dapat huwag. Kaya si Pablo sumulat sa kanila. O yung incest. Isang itong mga bagay na hindi maganda. Yung anak, gagamitin yung kanyang ina. Ay hindi maganda ito na balitaan ni Apostol Pablo. Kaya siya sumulat. Kaya ayaw nila maniwala na may pagkabuhay muli. At kung ano-ano pa ang nangyayari doon sa iglesia sa Corinto. Sa Colosas naman, yung mga mysticism, yung mga kababalagan, at saka yung Gnosticism, yung maraming alam, mga matalinong tao ito. Di ba sa pinag-aralan natin, sa church history, so, marami sila, sina Eusebius, mga Gnostic sila. Kaya yan din ang problema doon sa iglesia sa Colosas. Kaya ito sa pahayag naman, yung 7 iglesia, lahat sila may mga problema. Kaya kailangan ang sulat, sabi ni Apostol Pablo. At saka sa Gawa 20:28 at saka sumusunod hanggang 30 talata yan, may paalaala si Apostol Pablo na sabi niya sa pag-alis ko ay papasukin kayo ng mga ganid na lobo at hindi patatawarin ang kawan o yung iglesia. At sila ay at magkaroon kayo ng pagkabahabahagi. At sila ay mula din sa inyo mismo. Itong mga tao na ito. At magdala pa sila ng kanila mga kakampi. Kaya iyan ang nangyayari sa iglesia noong first century at nangyayari din ngayon sa 20th century. Ang iglesia ay naghiwalay o marami na ang tumalikod sa paniniwala. Yung emperor worship, yung sa mga emperador dito, sina Constantine dito, mga Caesar, mga emperor yan, gusto nila na sila ay sambahin. Saka kasama na yung pagtalikod ng iba sa iglesia, ito na ngayon ang paraan kung bakit marami ang umalis sa katotohanan ng magandang balita. 175 AD, sinulat na ang obispo ay kaiba sa mga matatanda. At ang isang obispo sa mga over elders. Pero sa Biblia, ang bishop, isa lang ito sila sa matanda. Pero ito ang ginawa nila. Kaya tumalikod sila sa katotohanan. 175 AD. Nang 250 AD,
yung ginanap na o yung namayagpag na ang isang obispo para sa isang parokiya o diocese. Ginawa na ito ng Katoliko na isang obispo sa isang simbahan. Ito. Kataliwasan na dapat bishops yan o elders. Marami ayon sa Biblia. Pero ito ay kanilang mga batas na nakasulat ito sa kanilang mga aklat na human creed. Lalo na yung Nicene Creed, 325 AD. Ngayon ang 606 AD, si Boniface III, ito ang unang pangkalahatan na parang ulo na papa. Siya ang kauna-unang humawak na pangkalahatan universal na papa. 606 AD. Makikita natin yan sa ating katuruan na bakit marami ng iglesia. Nang 580 AD, nag gumawa na sila ng mga patakaran o idinagdag na nilang instrumento sa pananambahan. Pero ito ay talagang hindi tinanggap ito. Pero talagang gusto nila. May attempt sila na magdagdag na instrumento sa pananambahan. Pero were rejected kaya hindi tinanggap. Kaya nang by 640 AD, na ibinalik nila ito na kailangan may instrumento at doon na nila tinanggap. Kalay mo, kulang-kulang din na isang dekada. 580 to 640. So, kaya isang centennial pala. Kaya natanggap na nila na may instrumento na mga organ sa simbahan. At ng 1100, yung papa na yung banal na tubig ito, holy water, yung ginagamit nila, ito ay binigay nila para gamitin natin. At ang bautismo nung 1200 ay uh, buhos o wisik. Iyon ang kanila. Kaya ang katotohanan, hindi na nila sinunod. Kaya marami sa iglesia ang tumalikod sa pananampalataya. O yan na. Yung The Great Schism, yung 1054, na yung sa Roman, humiwalay yung mga Greek Orthodox. Kaya nagkahiwa-hiwalay na. Ito, Greek Orthodox ito. Humiwalay sila sa Roman Catholic Church. Nasa church history natin na pinag-aralan ito. Kaya ang iglesia, lumayo na. Dami na nagsitalikod sa pananampalataya. Yung si Johannes Gutenberg, isang Alemanya ito na siyang nakatuklas ng printing press nung 1444 na discovery yung printing press. Kaya nakagawa ng Biblia, doon nagsimula. Dito na nagawa ang first produced book, ang Biblia. Ito sa kabila. Itong printing press na ginawa ni Gutenberg, parang kahoy lang nga ito. Ito na. Kahoy nga ito. Saka may siya nag-invento pala niyan. Kaya nakagawa ng libro na Biblia na bookbind na nila dahil may printing press na. Ang mga nagprotesta, yung mga marami sila, yung 1500 simula yan sa kay Martin Luther. Pero maliban dyan, mayroon pang nauna. The Protestant Reformation, gusto nila, nagprotesta sila para ireforma nila yung mga katuruan na wala na sa Biblia. Si John Wycliffe, English reformer, noong 1329 to 1384. Si John Hus, si Czechoslovakia ito, isang reformer din. Isinunog sa isang parang tinusok siya at sinunog noong 1415. Si Ulrich Zwingli, Swiss reformer ito. Si Martin Luther, yung naggumawa ng thesis, 95 thesis, na ayaw niya sa mga katuruan ng Katoliko. Si John Calvin, Swiss reformer, isa rin ito. 15th century din yan. William Tyndale,
English reformer, at siya pala ang translator ng Biblia. John Knox, o Scottish reformer. Siya nagsimula ng Presbyterian o Church of Scotland, si John Knox. Si John Glass, Father of Congregationalism, Scottish. O may marami na silang nagawa na mga kung ano-ano na mga kaiglesianan, man-made religion. Si Robert Sandeman, o Scottish din. Greville Ewing, o makita din natin dyan. At saka si Alexander Campbell. Sila ang mga unang nagprotesta na ireforma ang katuruan. Pero hindi pa rin sila umalis dyan sa kanilang pananampalataya sa Roman Catholic Church. Si Alexander Campbell lang, iyon talaga ang nag-restore. Ito, protesta lang ng Reformation. Parang overview lang yan. Kaya sa buong Amerika, sa buong Europe ito, nangyari nang ang kanilang reforma ay kumalat na. Halos lahat-lahat na lugar sa Europe ay nakuha na nila, nagprotesta sila ng mga 1500 to 1800 itong nangyari. Kaya ang nangyari ngayon dyan ay ang buong Europa ay nagprotesta na para i-reforma yung mga katuruan lalo ng Romano Katoliko. Ang restoration dito nagsimula sa Amerika. Si Barton W. Stone at ang iba na kasama niya ay nagsimula sila ng kilusan na ibalik ang Biblia doon sa Cane Ridge, Kentucky noong Agosto 1801. Si Barton Stone ito. Gusto niya ang nagtatag siya ng kilusan na kailangan back to the Bible o babalik tayo sa Biblia na katuruan. Kaya ito na ang simula ng restoration doon sa Amerika. Si Thomas at saka si Alexander Campbell, mag-ama ito. Nagsimula sila ng kanilang pagbalik ng original na iglesia doon sa Washington, Pennsylvania noong 1809. Mag-ama ito. Gusto nila ibalik ang ancient order kung ano ang nangyari doon sa unang pagtatag ng ating Panginoon. Iyon din ang gagawin ngayon. Kasi gusto nila ibalik yan. At marami pang mga kilusan na mga maliliit na kilusan na gusto nila ibalik yung katuruan sa Biblia sa mga iba't ibang state na yan, yung mga country sa iba-ibang bansa na. Kaya noong January 1832, may pagkaisa si Bart Stone, si Campbell movement na nangyari yan doon sa Lexington, Kentucky. Dalawa sila, nag-unite sila. Si Bart Stone tsaka si Campbell. Kaya yun, dala nila yan, pare, Amerika na restore na nila. O sa New York nito. Kaya ang restoration doon nagsimula sa Amerika. Ito yung unang na-convert nila, yun sa mga Aprikano, mga Igoy ito. African-American culture. Ito ang kanilang unang na-convert sa Church of Christ. Ito makita natin. Sa anong kapanahonan ng mga alipin, kasi ito mga African, mga itim na ito, alipin ito sila. Ginawa silang slaves sa Amerika kasi malakas ang racism o yung mga kung itim ka, hindi ka pwede makihalubilo sa puti. Kaya sila dito nakikitaan na mayroong hidwaan. Kaya sabi dito, gusto ng mga restorer nito na ang mga alipin kailangan malaman din nila na mayroong kaligtasan. At sabi nila, ang kaligtasan para sa lahat. Di ba yan ang sinasabi ng Panginoon? Whoever believes in Him, whoever, sabi niya, kung kahit sino ang maniniwala at mananampalataya,
ay may hindi mapamak kundi at magkaroon ng kaligtasan. Kaya maraming naniwala sa kanila kasi mayroong ang hidwaan, may pader, yung puti at saka itim. Kaya ang sa kanya, yung nag-restore, walang pinipili kasi yun ang gusto nila ibalik ang katuruan sa Biblia. Kaya ang Biblia para yan sa lahat oh, na magkaroon ng kaligtasan. Sabi ng Panginoon, 'di ba sa 2 Peter 3:9, whoever repents, sabi niya, kung sino ang magsisisi ay may kaligtasan. Kaya ang Biblia ay salita ng Diyos para sa lahat. Walang pader diyan, walang puti, walang itim, kundi sama-sama na. Kaya marami ang naniwala at maraming nabautisuhan. Oh, kasi yung mga slaves, hawak sila ng kanilang mga amo o masters. Eh, ang mga amo na ito ay na-convert na sa restoration movement. Kaya pinasok na nila yung magandang balita sa kanila mga alipin o mga slaves. Kaya ang nangyari nga rito, kahit na nandoon na sila sa katotohanan, mayroon pa rin na mga okasyon na ang mga slaves nito ay siparar ang kanilang bahay-sambahan. Oh. At ang nagpe-preach sa kanila ay uh, mga igoy din. Oh. Kaya yan ang nangyayari doon. Dahil kahit na sila ay nakatanggap na ng magandang balita, hiwalay pa rin ang kanilang pananambahan. Kaya ito mga slave sila, mga puti yan, mga itim. Ang ginagawa sa kanila, sila ang taga-tanim kasi under sila sa landlord. Pero ang landlord nito ay na-convert din sa Church of Christ dahil sa Restoration Movement. Kaya itong mga igoy na ito na mga alipin ay binigyan din sila ng karapatan upang madinig nila ang katotohanan. Ito yung nangyayari. Yung mga alipin na kasama na nila manambahan ang mga puti o sa maraming lokasyon. No? Dito sa Kenridge, Kentucky, dito nag-unite si Bardston at saka si Thomas at Alexander Campbell. At saka sa Brass Run, Pennsylvania. Ito yung mga chapel nila nung araw. Mga log cabin yan. Yung mga kahoy. Ang ginagawa nila ito, mga kahoy ito. Yan ang kanilang pinagsambahan. Ito naman ang unang mga naglilingkod na palaganap ng magandang balita doon sa mga African Americans. Yung mga ano pa rin ito, mga puti, mga itim. Kaya dito mababasa natin yung sa may aklat dito na sinulat si G.H. Quati na isang alipin din na nakatira sa California at ang kanyang ngalan si G.E. Gowens. So, nagsasabi na si Alexander Campbell ay nadinig niya at ito ay isang magaling na debatista. Oh. Saka nakikita niya ito ng maraming beses. Kaya sa kanyang mga kamay, siya ay nagbautismo ng mga itim na tao o mga igoy. Oh, men and women, siya nagbaptize. Kaya sabi niya, hindi niya nadinig ito na ito ay napapagod na habang siya ay nagsasalita. Magaling talaga siya, sabi niya, kung ano ang kanyang sasabihin, parang hindi ka mapapagod sa kanyang sinasabi. Kaya ito si Alexander Campbell, yung anak ni Thomas Campbell. Ito ang Kenridge, Kentucky. Ang mga alipin ay nakatayo. Nakita niyo itong araw nito. Doon sila sa gallery. Dito sa parang sa misanin sila. Tapos ang mga puti dito sa ilalim. Kaya may separation. At saka dito din sa kabila. Doon sila sa bintana lang nakatingin. At ang mga puti dito sa ilalim.
Kaya mayroon pa ring discrimination. Pero sama-sama na sila sa pananambahan. Itong isa si Alexander Campbell, isa rin ito sang alipin. Kasi galing ito sa Scotland eh. Pumuntang Amerika. Kaya he was considered as a slave. Kasi galing sa Scotland, puntang Amerika. Kaya ang nangyari sa kanya, nabautisyohan sa kay Kristo doon sa Kenridge. Oh. At saka sabi niya, sa pangalan ni Alexander Campbell, once baptized into Christ. Si Alexander Campbell ang nagbaptize. Oh. Saka siya ay may freedom siya sa palaganap ng magandang salita para sa mga itim na kung saan hawak ng maraming mga puti na mga kapatiran. Itong Kenridge na nakita natin na nagbago na oh. Kasi medyo ano na to 18th century na. Kenridge kanina log cabin yun. Ngayon ito parang tiles ano na sa yung tiles kikita natin. Tsaka dito sa Midway Meeting House dito. Si Alexander Campbell, marami ang kanyang nabaptizean doon sa Kenridge at siya ay lumipat doon sa Midway, Kentucky, na kung saan ang mga puti na mga kapatiran ay nagtayo ng mga uh, uh, gusali para sa mga itim sa kanilang pananambahan. Nakabautiso sa doon ng mga 300 si Alexander Campbell doon sa Midway, Kentucky into Christ. Kaya sa Church of Christ na ito sila. They were baptized into Christ. Pero karamihan sa kanila mga igoy dahil slave African American at doon na sila lumago na lumago. Pero mayroon pa ring bahay sambahan nila nakasipirit pa rin sila. Yan si Alexander Campbell. Kalaya mo doon sa Midway Meeting House, nakabaptize siya ng 300. Kasi siyang magaling magsalita ito eh. Sabi ng isang nabaptize niya. Kaya siguro sa pag-preach yan, magaling siya. Kaya ang pagpalaganap ng magandang balita ay naging tanyag doon sa African Americans, itong mga itim na ito. Pero hindi sila welcome sa ibang lokasyon o sa ibang lokal. Pero membro na sila, African American. Pero minsan hindi sila welcome sa ibang lokasyon. Kaya ng 1817, si Thomas Campbell, ama ito ni Alexander, ay lumikas ang kanyang pamilya sa Burlington, Kentucky para magsimula ng isang paralan. At saka summer ng 1819, nakita niya na may mga itim na talagang mahangaan mo ang kanilang mga sarili. At nakikita niya ito sa kanilang Sunday tradition o sa kanilang pananabahan. Nakitaan niya mga itim ay talagang masigasig sila sa paglago. Kaya kinausap na sila na kung gusto nila na mag-aral sa Bible School para mabasa nila ang Biblia. Kasi ito may ibang slaves, hindi naman ito ibang parang illiterate pa. Kaya sabi ni Thomas Campbell, sabi niya, inanyayahan niya sila para mag-aral doon sa eskwelahan para malaman nila kung ano ang pagbabasa ng Biblia. At saka ito ay inobliga niya. At saka susunod na araw, may isang kaibigan na nagsabi sa kanya na hindi ito legal. This is an illegal na turuan mo ang mga itim na tao. Kaibigan ni Alexander Campbell.
Ani Tomas. Na hindi na, yung ginagawa mo, illegal yan. O, kasi malakas ang talagang discrimination doon sa mga itim. Kaya nagalit to si Alexander, si Tomas. Sabi niya, yung batas na yan, hindi makadiyos yan. Kaya sinarado niya ang eskwelahan at siya ay bumalik kaagad doon sa Virginia dahil doon ang legal doon ang pagturo sa mga igoy. Kasi yung dito sa pinuntahan niya ay hindi illegal kaya lumipat siya pumunta doon sa Virginia at tinuruan niya pa rin ang mga itim na mga kapatiran. Hmm. Kaya maraming landlord naniniwala na ang magandang balita ay kailangan ituro din sa mga alipin o slaves o yung mga igoy. Kaya naniniwala sila yung mini plantation. Si Abraham Rex, isa rin itong itim, pero mayaman siya. Landowner sa Northwest Alabama. At saka binautisuan sa ni Alexander Campbell. At naniwala siya na ang pagturo ng magandang balita sa kanya mga alipin o sa kanya mga tauhan ay kailangan. Kaya nabautisuhan ang isang alipin din, si George Rex. Wala silang relasyon ito ni Abraham Rex. Kasi si George Rex galing ito sa Afrika. Tinuruan siya na magsalita sa mga slaves. At pinatayuan niya ito ng sariling building, ito mga slaves. At saka si George Rex ang nagtuturo sa mga igoy na ito. Kaya ito si Abraham Rex yan, yung mayaman na may-ari ng plantation. Malawak yung plantation niya, 53 acres. At saka nagbigay pa siya ng bahay-sambahan sa mga kapwa niya itim. Ito, ayan. Church of Christ. The church building na ginawa para sa mga alipin ni Abraham Rex na kung saan si George Rex ang siyang preacher. Kaya itong ilang pinatayuan niya sa sariling lupa niya. O itong The Rex plantation, no? Malawak-lawak ito. Sa Alabama yan, makikita yan. Ito. Si George Rex, galing sa Liberia noong 1846 to Jamestown, Virginia. Kaya ano ito siya, parang galing doon sa Afrika, pumunta ka Amerika. Bininta siya na isang alipin sa kay Abraham Rex para magkapilido pero wala silang relasyon kasi galing siya sa Liberia. Pumunta lang siya sa Jamestown, Virginia. At siya ang kauna-unahang itim na nagkaroon ng lupain dito sa North Alabama. At ang kanyang tanim ay cotton, yung algodon. Ano. Kaya tuwing Sabado ng gabi, ito ay kinukuha nila sa kasanagan sa kasagsagan ng maliwanag na buwan. At sa kanyang first 53 acres, malaki-laki ito. Nagbigay siya ng 3 acres para libingan ng mga kapwa niya itim. Kaya ito, George Rex dito, makikita natin dito. Kaya si George Rex na nagbigay ng si Abraham Rex nagbigay ng kanyang lupain sa mga egoy na gawing libingan. Kasi hindi pwede ilibing yung itim sa libingan ng mga puti. Dahil kasagsagan nga ng diskriminasyon. Kaya itong George Rex Cemetery, pinanganlan sa preacher nila na galing sa Liberia. Ito ng kanyang sementeryo. Mga egoy dito ililibing. Binigay ito ni Abraham Rex para sa kanilang libingan. At ipinanganlan sa kay George Rex ang unang preacher nila na itim.
Makikita natin dyan, no? Left to right, Athens Clay. Athens Clay, Marshall Cable, G.W. Brents, at saka si Percy Rex. No? Ano na to sila? Si Percy Rex, ano ito, apo ito ni George Rex. Apo siya. Ang kanyang asawa ay si Laura, na pangalawang ang kapatid pala ng kanyang asawa na si Laura ay ikalawang asawa ni Marshall Cable. Ito magaling ito mag-bridge, Marshall Cable. Sa Church of Christ talaga yan. Kaya pinapakita na dito sila dahil sila ang mga nahuli na ng mga restorers sa restoration movement na ito. Ang ebanghelismo o ang magandang balita ni matandang Dick, no? Makikita natin. 1853, Richfield, ngayon Missouri na, gospel meeting with Moses Elard. Oh, may mga gospel meeting na sila. Dahil iyan ang pagbalik na ng original na iglesia. Oh. Ang isang alipin na si Oldick, dinala niyang kanyang dinala siya ng kanyang 16 na taon na amo niya para makipagkita sa kay Tomas Campbell. Sila ay lumakbay ng 15 miles ng umagang yan. Yan ang kwento dito. Tapos si Lard, itong si Moses Lard, nag-decide siya na mag-preach sa kay Tomas. Si Tomas naman, sumang-ayon naman sa pag-imbita niya. Kaya old Dick, ito ang sabi na, stood in the back. Nakatayo ito sa likod ng gusali. At nang makita niya si Thomas Campbell, nagpamalakpak siya ng kanyang kamay dahil sa kanyang parang tuwang-tuwa siya na dumating kasi gusto niya si Thomas ang mag-preach sa kanila. Kaya nung mga nakaraan ng mga ilang linggo, si Lard, ito Moses Lard, ay dumaan doon sa bayan kung saan si Tomas at ang si Oldek na ito ay nanunuluyan. At sinalubong siya ng mga itim, yung mga slave, at nagpakaawa sa kanya na kung maaari mag-preach sa kanila kahit minsan lang. Kaya pinagbigyan naman sila ni Lard. Mga dalawang oras at kalahati ang kanyang pag-preach. Apat na tao ang na naging membro. Oh. At hanggang sa tumagal, 40 tao ang kanyang nabautisuhan. At iyon ang simulang na iglesia sa Church Point. Yun ang nasabi. Nagsimula na doon. South Point. Romans. Ito si Moses Elard, siya pala ang sumulat ng Commentary on Romans. Nangyari ito noong mga 18th century. Ngayon, iba nang sumusulat. Dami na ngayon sumusulat ito. Yung mga Book of Romans ito. Ano ngayon ang pagtingin ng mga kapatiran na puti sa mga itim? Ano ang pagtingin nila? Dahil siyempre, spiritual na eh. Dapat wala ng pagkabahabagi. Kaya makikita dito, yung mga puti na mga kapatid, ano ang pagtrato nila sa mga itim. Kaya mabasa natin dyan, yung mga maraming mga kapatiran, lalong-lalo na yung mga galing sa mga parte norte, industrialized north, nagsasabi talaga sila na against sila sa slavery. Strongly against slavery. Ayaw nila na mayroong mga alipin. Kasumulat sila sa journal, sinulat nila ito. Maraming mga puti na yan, mga kapatiran. At karamihan ng mga preacher,
Oh. Talagang pinili nila ito na huwag nang pansinin yung issue na yan na illegal ang pag-breed sa mga itim. Sabi niya, tanggapin na lang natin na ito ay parte na ng kultura dahil malakas ang diskriminasyon. Tanggapin na lang natin pero huwag nating bawalan na hindi ay abot sa kanila ang magandang balita. Kaya si Alexander Campbell naniwala na ang mga alipin ay dapat bigyan ng pagkakataon na makapagpili sila. Oh. Pero ang mga batas, kailangan palitan ito. Na ang slavery, ano na yan, i-abolish na. Oh. Kaya maraming mga kapatiran na ayaw ito sa patakaran ng pamamahalaan na mayroon pang diskriminasyon sa puti at saka sa itim. Kaya yung mga ibang mga membro, tulad kay James Shannon, ito si James Shannon, no? Ayaw niya. Kailangan niya, sabi niya, ang alipin na yan sa biblical na paraan, wala yan. Dahil ang Biblia para sa lahat, walang maputi, walang maitim. Kundi sabi niya, dinipindihan niya na itong slavery ay mawala na ito. Kaya yan ang pagtingin ng mga puti na mga kapatiran na dapat wala nang hidwaan, wala nang division sa kanila. Dahil isa sila, sabi ng Panginoon, mag-isa kayo. Sa John 17, di ba? John chapter 17, na mag-isa sila, yung prayer na sa Ama, na unity. Kaya ito rin ang mangyari sa mga kapatiran, magkaisa, walang hidwaan. Kaya maraming mga African-American, yung mga itim, may mga kongregasyon. Marami sila, o numerous kongregasyon. Nung unang anong 18th century, na may agpag na ito, dami na nila. At saka marami mga iglesia. O dito sa Midway, Kentucky, yung kanina, marami makikita natin dito. Yung Pre-Union Church of Christ, o Union Town, 1854. O marami na ang nangyayari dyan. O. Kaya marami na mga kongregasyon ang namayagpag doon sa African-American na brethren. Kaya ito, igoy mo yan. Kaya marami ng kongregasyon doon ang mangyari ito. Kaya walang hidwaan na kundi magkaisa sa pananambahan. Ito ang mga nakasulat o nakatala sa African-American preacher. Yung mga preacher na ito at saka ang kanilang mga ginawa. O, sina Samuel Buckner o an Alexander Campbell o sa Ken Ridge, Paris, Kentucky. Isaac Scott, Raleigh, North Carolina. Abraham Williams, Somerset, Kentucky. Thomas Phillips, Lexington, Kentucky. J.D. Smith at Louisville, Kentucky. Henry Newson, Pickereltown, Ohio. Peter Lowery, Nashville, Tennessee. At Hezekiah Henkel, Washington County, Tennessee. Ito yung mga preacher nung araw, nung early African-American na mga kongregasyon. Kasama na sina Alexander Campbell. Kaya marami na nakikita natin. Dahil ibalik nila yung kung ano ang tinuturo ng Biblia. Ito si Isaac Scott, isa sa mga igoy. Magaling din na preacher ito. Oh. Bago ang Civil War, makikita natin dito, oh, naglagay na sila ng mga yung instrumental music sa chapel. Kaya makikita natin dito na ang instrumento pala ito ay uh, inilagay na nila sa pananambahan.
musical instrument in worship before tsaka during the Civil War and years of Reconstruction. Kaya makita natin dyan, si Isar Cassius o si Samuel Robert Cassius. Yan, magaling na picture dyan. 1853 to 1931 o 19th century na, malapit na tayo sa 20th century. Nang siya ay bata, siya ang unang nakapagkamusta sa kay President Abraham Lincoln, di ba? Igoy doon. Nang bata pa siya, siya ang nakapagkumustahan sa presidente. Oh. Nagsimula siya ng kanyang pagturo sa Sigourney, Iowa, noong 1880. Kasi professor ito siya. At siya ay lumipat sa Oklahoma Territory noong 1891 para siya ang magpalaganap sa mga itim at sa mga American Indian. Ito ang kauna-unahan niyang ginawa, na siya ang naging preacher doon sa mga Indian at saka sa Black American. Saka ng 1892, Springville Township, Oklahoma. Ito ang kauna-unahang mga itim na kongregasyon sa Oklahoma Territory. Saka ng 1899, tinawag at siya ang gumawa o nagplano ng unang pagtitipon ng mga itim na kapatiran doon sa Oklahoma. 1899, tumawag siya ng mga parang lectureship. Anong nangyari dito? First annual meeting. Okay. Saka gumawa siya ng paglalakbay sa papuntang west. 1902. At siya ang unang itim na preacher na nag-preach dito sa Los Angeles doon. Los Angeles, California. Western side na. Kaya umikot na siya ng kanyang paglalakad. Magandang turo niya. Ito, salvation ito. Old Testament at saka New Testament. Talagang ang kanyang pagtuturo, talagang sa kaligtasan na. Kinumpara niya ang lumang tipan sa bagong tipan na makikita natin. Kasi magaling ito sa pag-preach. Siya pa rin yan. 99, siya ang nagtatag ng Missionary Executive Board ng mga itim o colored ito. Itim na mga alagad sa Oklahoma. 99 yan. At 1915, gumawa rin siya ng gawain doon sa Austin, Texas. 1924, kasama ang kanyang anak, si Amos Lincoln Cassius, nagsimula sila ng unang itim na chapel sa Los Angeles. Silang mag-ama, sinimula nila. At 1927, nagtatag sila ng gawain para sa mga itim doon sa Denver, Colorado. Kaya talagang kumalat na ang katotohanan. Sumulat sa Christian Echo o Gospel Advocate. Hanggang ngayon, mayroon pa tayo nito. Yung Gospel Advocate and Christian Leader. Dahil matalino ito siya. Kaya may mga sinulat sa mga aklat. Sinulat niya rin yung pangatlong pangatlong pagsilang ng isang nasyon. Yung aklat sa mga rasismo o yung discrimination sa Amerika. May libro na sa sinulat. Third Birth of a Nation. Kaya namatay siya noong Agosto 10, 1931 sa Colorado Springs, Colorado. Kaya yan si Cassius. Isa naman na egoy, si J.P. Bowser, isa rin ito siyang matalino rin. Nang siya ay maliit pa, ang kanyang tatay ay pinatay. At ang kanyang nanay niya
ay lumipat sila sa Nashville kung saan nagtatrabaho ang kanyang nanay para mapangalagaan ang kanyang mga anak at magkaroon ng magandang edukasyon. Ito si GP. George Philip Bowser. Ipinanganak noong Pebrero City, 1874 in Maury County, about 60 miles south of Nashville, Tennessee. Malayo-layo rin. Kaya pinatay pa lang tatay nito at ang nanay niya ay lumipat doon sa Nashville. Pagkatapos ng kanyang grade school, matalino ito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapag-aral doon sa Walden University na kung saan master niya. May master degree sa 5 lingwahe. Idagdag na yung English o Greek. Magaling pala sa Greek, Hebrew, o French, German, and Latin. Alam mo, 5 languages. Master niya. May master degree siya. Kaya matalino ito si George Philip Bowser. Ano ito, reliyosong tao. At ang kanyang relihiyon mula pagkabata ay mula sa uh, Methodist Church. Ang kanyang eksperyensya doon sa Methodist Church na nagbigay sa kanya ng ikalawang kaisipan. Kaya naging Church of Christ to siya. Kasi hindi niya, ayaw na rin itong Methodist. Sam W. Womack. At ang iba mga Kristiyano sa Nashville ay nagkaroon ng interes sa kanya na magturo ng katotohanan at yun ay kanyang sinunod at kanyang pinilaganap. Si GP Bowser, matalino ito. May master degree sa Greek pala. Magaling magturo yan. Itong sinulat niya. Christian School. Christian Eco. Ito at saka Silver Point School. Nagtatag siya ng eskwelahan. Lectureship meeting yan. Kaya nawala pala itong kanyang kaliwang kamay dahil naka-aksidente ito siya nang siya ay maging isang master printer o sa printing press pala ito nagtrabaho. Kaya nawala yung kanyang kaliwang kamay sa edad niya na 28. At siya palang editor ng pahayagan na tinatawag na The Christian Echo. Newspaper pala ito, ang Christian Echo. At nagsimula siya na patayo ng eskwelahan o paralan para sa mga itim na mga bata o sa Jackson Street in Nashville. At binuksan niya ito noong January 6, 1907. Kasi may malakas pang dahil ang batas hindi pa naipasa sa Kongreso na wala ng hidwaan, wala ng diskriminasyon. Kaya nagpatayo siya kasi yung mga bata na mga itim hindi pwede doon sa eskwelahan ng mga puti. Kaya ito si George P. Bowser ang nagtayo. Sinimulan niya yan. At sinimulan niya rin yung Silver Point na malapit sa Cookeville, Tennessee. Eskwelahan din yan. Kaya malaking tulong din sa mga igoy o mga itim na mga tao. At siya ang naging instrumento sa pagtayo ng mga eskwelahan o sa Detroit, Fort Worth, Fort Smith, Arkansas, and University in Terrell, Texas. Marami na siyang pinatayo na mga eskwelahan. Dahil gusto niya na ang mga itim magkaroon din ng magandang edukasyon. Kaya siya naging instrumento na marami na mga eskwelahan na kanyang tinayo. Ito siya ang pinakadakilang tao na ang kanyang buhay ay para mabigyan ng edukasyon ang mga itim. Kaya dedikado siya sa kanyang sarili na ibigay niya para ang mabigyan lamang ng magandang edukasyon
ang mga itim. Kaya namatay siya ng Marso 23, 1950. Ito ang school sa Silver Point, pinatayo ni George Bowser. Kaya ito rin ang kung saan nagsimula dito sa kay Sinabumak, Alexander Campbell. Ito ang pinagmula nila doon sa Nashville ng October 1907 hanggang 1909. Ang eskwelahan ay naisara noong 1920. Silver Point Christian Institute. Marshall Kibble, evangelist. Ito ang magaling din ito na evangelista kasi siya ay naglakbay. Halos buong mundo naglakbay ito siya. Na ipinanganak sa isang alipin na mga magulang sa isang farm malapit sa Murfreesboro sa Rutherford County, Tennessee noong December 7, 1878. Sa edad na 4, ang kanyang pamilya lumipat sa Nashville, Tennessee. At siya doon ay nakapag-aral pero hindi siya hanggang 7th grade lang siya doon sa kanyang pag-aaral. Inasawa niya, nagkaroon siya ng asawa na si Miss Minnie Womack, o graduate sa university. High school graduate ito sa university. At ito ang anak na babae ng isang gospel preacher din na si S.W. Womack. Kaya sila na rin sama-sama. May 5 anak sila na ipinanganak. Kaya pagkatapos ng 36 na taon na pag-asawa, namatay yung kanyang asawa ng December 11, 1932. Kaya patuloy din siya sa kanyang gawain. Kaya sa tulong ng kanyang binan, nagsimula siya ng kanyang ng pag-preach niya noong 1897. Dahil si S.W. Womack, binan niya ito, tatay ni Minnie. Siya ay evangelista eh. Yan makikita natin dyan. Talagang sinuyod ang mga lugar kung saan naging evangelista. Nang 1914, nagdesisyon siya na mag-preaching ng magandang balita na sa full-time. Hindi part-time, kundi buong buhay niya o buong oras niya ibinigay niya sa pahayag ng magandang balita. Starting 1914. Kaya sa kalagitnaan ng 1915 at 1918, siya ay nakapaglakbay ng mahigit 23,000 na miles, 23,000 miles. O paliwanag o nakapag-preach siya ng 1,161 sermons at nakabautismo ng 457. Alam mo yan? Nag-travel 23,000 miles sa pag-preaching at nagkaroon ng 1,161 sermons. Ang dami niyan. At nakapag-bautismo siya ng 457 na mga tao. Noong 1920, ito si E.M. Burton, yung sa lalim na picture, ito siya ang nagtatag ng buhay at ang mga sa insurance ito, Life and Casualty Insurance Company. Naging kaibigan niya ito at ito din ang nagsuporta sa kanya. Naging patron siya. Kaya naglakbay siya na ng malayuan ito extensively. Maraming lugar ito. Sa gastos ni E.M. Burton at suportado siya ng Nashville Company. Kaya sa buong buhay niya, nakapaglingkod siya sa Golden Gate. Ang Golden Gate Bridge mula sa New York ito
hanggang doon sa Newark, magkabila yan. Yan ang Golden Gate, ang pagitan nila, Newark at saka New York. At saka sa buong mundo. Alam mo yan? Kasi suportado na siya ni Burton. Kaya makapaglakbay na siya, mayroon na siyang gastusin na makapag-travel sa buong mundo. Yan si Marshall Cable. Siya pa rin ito. Evangelist siya. Kasi ang evangelist, alam natin, from one place to another, you have to preach the word. Kaya hindi itong pulpit preacher na doon ka lang sa kongregasyon. Ang evangelista, mag-ano ka, ikutin mo yan para dalhin mo ang magandang balita sa buong mundo. Kaya nakapag-travel sa around the world na gastos ni Brother Burton. Kaya ng 1934, sa kanyang pangliligaw o formal courtship, si Cable nakapag-asawa ng kalawang asawa, si Laura Catherine Johnson, ng 1898 ng Corinto, Mississippi. Pagkatapos ng 8 taon sa kanyang pag-asawa kay Laura Johnson, naging siya ang kauna-unahang presidente ng Nashville Christian Institute o NCI noong 1942. Mo siya matalino rin ito si Cable. Opening in 1940, yung Nashville Christian Institute, siya ay naglingkod sa gabi, night school sa gabi para sa mga matatanda nito, may edad na. Night school sa mga adult. At sa ganyang taon din, ng 1940, si Cable naging presidente ng NCI, na nabuksan ito, at ito ay napatunayan o binigyan sila ng accreditation na magkaroon ng elementary at saka high school para sa mga itim din ito. Kaya fully accredited na sila. Binigyan na sila ng gobyerno ng kalayaan. At siya ay naglilingkod doon sa paaralan na yon na presidente hanggang 1958 na naging President Emeritus siya. Hawak niya ang buong school. Siya ang Presidente Emeritus. At ang NCI, yung Nashville Christian Institute, noong June 2, ay isara yun, na close. Kaya nawala naman sila ng eskwelahan. Kaya sa kanyang mga ginawa na paglilingkod niya, nakatanggap siya ng mga maraming mga papuri sa kanya o mga honors. No? Siya ang kauna-unahang African-American o Egoy na naging magaling sa academic studies o yung mga academic, alam naman natin yan sa eskwelahan. At siya ang nangunguna ng mga preacher sa mga kaiglesianan ng ating Panginoon. Leading siya na preachers. Kasi marunong ito, magaling siya eh. Parang abogadong ito siya. In 1954, siya ay pinarangalan na tao ng oras, man of the hour, nung isang organisasyon na kung saan yung may ispinonsuran ng Business and Professional Women's Club, itong WLAC. Kaya tinagurian siyang tao ng oras, man of the hour. Noong 1956, ay binigyan siya ng isang parangal pa rin ni President Hugh Tyner ng George Pepperdine College. Itong George Pepperdine College, hanggang ngayon, mayroon pa nito na kung saan isa rin sa contemporary ng Abilene Christian College
at kung ano, mga eskwelahan ito ng Church of Christ. Kaya binigyan siya ng papuri ni President Hughes ng Pepperdine College. Kasi tanyag ito siya 1956. Saka ng 1960 ay binigyan siya ng honoraryo na maging puno ng Nigerian tribe. Kasi siyempre mga African ito African American. Kaya ang Nigeria sa Africa, binigyan siya ng isang honoraryo na siya maging pangulo ng tribo ng mga Nigerian. Nang 1964 ay nakatala ang kanyang pangalan sa magazine section ng Nashville, Tennessee. Kasi naging tanyag na siya. Marami siyang mga nagawa na kabutihan upang siya ay makilala. Kaya basta malagay ka sa magazine section, kilalang kilala ka na. At saka ng 1965, sa Harding University in Arkansas, ay nagbigay sa kanya ng award. Oh, palayan mo yan, no? Honorary Doctor of Law degree. May ano siya pala, may Doctor of Law degree. Ibinigyan siya ng award. Kasi magaling siya, matalino ito. At si Governor Frank G. Clement, inapoint siya o tinalaga siya na maging unang Afrikano-Amerikano na maging Colonel Aide de Camp. Ito isa sa pagbigay ng pagkakilanlan na colonel siya na kasama sa kay Governor Frank Clement na mga tauhan. Kahit ang Nashville Mayor kasi si Bibi Libre binigyan na ng kahalagaan ang birthday ni Cable. At saka nagbigay siya ng bronze na parang award. Parang pagbigay sa kanya ng pagpupuri o talagang kinikilala sa mayor ng Nashville yan kasi taga Nashville ito siya. Kaya sabi niya, anong ibang salita ng aide camp? O sabi naman sa Thesaurus, adjutant aide o assistant, helper aide, deputy, coadjutor, lieutenant. Marami palang pero siya aide colonel sa kampo ng gobernador. O ito siya. Kasi siya din ang pinakatanyag. Noong 1931, si H. Clyde Hale, minister ng West End Church of Christ, inimbita niya ito si Marshal Cable sa Atlanta na walang itim doon na kongregasyon sa mga panahon na yan. Ito si Henry Clyde Hale. Inimbitahan niya. Kasi kilalang kilala ito si Marshal Cable kasi nasa magazine ang kanyang pangalan at malaman nila. At sa pamamagitan ni Hale ay pwede siya magsalita doon sa lugar na kung saan may mga puti na kapatiran. At gumawa sila ng tent, yung tulda. Parang naging lectureship ito. Kaya na makita ito ni Cable na ang lokasyon, may tulda-tulda doon. Sabi na, sige, patuloy tayo. Tapos pagkatapos niyan, pumunta siya sa mga itim na mga komunidad sa iba't ibang bayan na kung saan may paraan na kung magtayo sila ng mga tulda para mag-evangelize kasi evangelist nga ito para sasabihin niya ang Church of Christ kasi yan ang plano nila, Restoration Movement ganito. Kaya marami 2,500 umattend doon sa tulda, parang lectureship ito. At mahigit 1,000 tao gabi-gabi per night. Kaya pagkaraan ng 1 linggo, isang babae lamang ang nabautisuhan. Pero hindi ito nagbigay sa kanya ng lungkot at nagpatuloy pa siya ng 2 linggo at naka-baptize siya ng 166. Kalahin mo, mayroon pala. Sabi niya, sige patuloy lang. Drive on, sabi niya. Kaya wala, tayo patuloy lang sa pag-preach. Mayroon tayong makuha dyan.
Ito ang unang mga membro ng Simpson Street Church of Christ. Itong 166 na. Plus sa isang babae, 167 na sila. Kaya nagkaroon ng kongregasyon, yung Simpson Street Church of Christ. Magaling sa mga evangelist, kaya marami siyang nadala na mga tao. Yan. Oh, sa mga tao na ginugol pa rin ni Cable, naging popular siya na preacher. Hindi lamang sa mga itim, kundi sa mga iba't ibang lugar na kung saan siya ay naging tanyag din na magsalita para sa mga puti. Ito makikita na siya. Oh. Sa likod niya, mga puti na yan. Siya dito sa pulpit. Ito. Kaya marami nakikinig sa kanya. Tanyag siya. Oh. Marami siyang lectureship na pinag-atinan. Yung intent meetings, tulda, parang ano rin ito, gospel meeting. At marami pa sa ibang mga brass arbors, sa mga kung saan may mga lugar na may mga kakahuyan, doon siya, basta patuloy siya sa pag-evangelize as an evangelist. At ang kanyang na estimate ito na congregation na kung saan kanyang natatag o nadagdag doon sa iglesia natin Pinoon, kalay mo 400 kongregasyon at ang nabautisuhan niya ay hindi susobra sa 40,000 na tao sa kanyang buong buhay. Kaya kilalang kilala siya. Magaling ang kanyang siguro ang sermon outline nito talagang matindi kasi matalino siya. Kalay mo 400 congregations ang nadagdag na iglesia at 40,000 people in his lifetime. O Day of Pentecost, 3,000 lang. O sa kanya, 40,000 people sa kanyang buong buhay. Kaya kilalang kilala ito si Marshall Cable sa history ng Restoration Movement sa Church of Christ doon sa Amerika. O. Si Marshall Cable, ang huling sermon niya noong April 17, 1968. Ito nang huling sermon niya. Siyempre, 1960 ito, malapit na, hindi lang siya nakapunta na dito sa atin. Oh. Na siya ay pumanaw noong April 20, 1968. At 3 araw lang bago yung last sermon niya. At siya ay inilibing doon sa Greenwood Cemetery, Nashville, Tennessee, na kung saan makikita sa 1428 Elm Hill Pike. Makikita natin dyan. Ang kanyang asawa ay nabubuhay doon sa Nashville pagkatapos na patay. Oh, still lives in Nashville, buhay pa. Tennessee. Sa nursing home, ang edad niya ay 108 kasi still lives in Nashville. Kaya matanda na rin ito. Ito ang kanyang libingan. Marshall Cable's grave. Kaya makikita natin dyan na ang kanyang talagang ang ginawa niya na paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi basta-basta. Hanggang sa huling hibla ng kanyang buhay, iginugol niya. Wala yung maraming kongregasyon ang naitayo o na idagdag dahil may natayo na nga. Naidagdag doon sa iglesia ng ating Panginoon. At maraming tao ang kanyang binautismuhan. 40,000. Kalahin mo yan. Kung hindi ka magaling na preacher, hindi ka makapag-baptize ng ganyang karaming tao. Kaya ito na mga kapatid, 9:30. Ito na ang lesson natin. End of lesson 2. Kaya sa sunod na linggo naman, lesson 3 na tayo. Makikita na natin dyan hanggang darating na tayo dito sa 28th century na kung ano nangyayari sa Church of Christ na sa Restoration Movement. O ito na lang ang aking maibahagi sa gabing ito. At saka sa susunod,
Marami pa tayong pag-aralan. Lesson 18 lahat ito eh. Kaya marami-rami pa itong panahon na ating maituro dito. Kaya ito na lang. At kung may katanungan kayo, eh, dagdag natin dito sa ating pag-aaral. Okay, Brad? May question answer tayo. Ed Melchor, ito clear clarification lang, no? Oo. During the Reformation time, gaya nila Juan doon, la Martin Luther, sila Tandel, Oo. sila mga Anabaptist noon. Zwingli, oh. Zwingli, O oh. sili. Mga Bakit? Anabaptist, oh. Bakit napapansin ko during the time na nagre-reform sila, maraming namamatay o sinusunog sila. Yung mga during that time, ano Oo. bang, hindi katulad ng restoration, the time na nila Campbell, kaya Burton, hindi masyadong ganun Oo. ka brutal ang nangyayari. Ano ba ang kaibahan ng teaching during that time ng Reformation kaysa Restoration? Kasi parang nakikita kong Reformation, ang kinukuha nila, ang tinitirada nila, mga Catholic Oo. doctrine. Normally, Catholic doctrine. Hindi katulad sa Restoration, di ba? More on Oo. general, kuha na. Oo, Ano yan. bang, bakit nagiging brutal during that time of Reformation kaysa Oo. Restoration? O kasi Anong, nung mga panahon na yon, yung Reformation, ang protesta yan. Nagprotesta sila doon sa Romano Katoliko na namamayagpag ang kapangyarihan ng mga Roman Catholic Church. Ngayon, ang akusasyon sa kanila, heresiya. Ang heretic na yan ay kamatayan ang sentensya ng mga Romano Katoliko dyan. Tulad ka dyan, Has, tinusok siya ng kahoy at saka sinilaban siya ng buhay. Dahil ang akusasyon sa kanya, ang heretic kasi yan, hindi ka sumusunod sa kautusan ng Roman Catholic Church. Kaya papatayin ka. Parang lumalaban sa kanila. Hindi tulad ng restoration na mayroon ng kalayaan na hindi na pwedeng patayin ka o ano, kundi ibalik na nga yung totoo. Iba yung sa Reformation kasi ang makapangyarihan ng araw, ang mga Romano Katoliko. Kaya pinagpapatay nila yung mga lumalaban sa kanila. Dahil ayaw nila na may lalampas pa sa kanilang kapangyarihan. Gusto nila manatili sa kapangyarihan. Kaya yung against sa kanila, pinapatay nila, sinusunog nila buhay. O, yun ang kanila kasi ang heresiya ang kaso na wala hindi na pala, sila sumusunod sa katuruan ng Romano Katoliko. during the time pala sa Reformation, wala nang freedom of religion, Brad. Oh, Walang freedom, parang walang freedom doon aristocratic. kasi Romano Katoliko nga makapangyarihan eh. Nawala lang yon nang lumaban ang mga Germany, German, mga Europe, kinalaban nila ang Roman Empire. At saka nakuha na nga nilang Roman doon na nag-ano ngayon. Nawala ng sunog-sunog doon sa umagins. Kasi overthrow na yung ano ng Roman Empire. Bumagsak na sila. Kaya magsimula noon, wala nang patayan. Hmm. Yun ang pagkaiba noon. Sa restoration, iba naman eh. Parang may democratic na paraan. Dahil ang gusto naman ng mga nagtuturo, balik lang sa totoong pananampalataya. Yung restoration movement. Pero yung reformation, against sila doon sa katuruan. Kaya pinagpapatay sila dahil hindi sila sumusunod sa patakaran ng Romano Katoliko. Ibig sabihin, Brad, yung Reformation, ang pinupunteriya lang nila, yung katuruan ng Katoliko, i-reform nila ang Katoliko, pero hindi katulad ng Restore, yung talagang katuruan ng banal na kasulatan, more on Oo, biblical doctrine. oo, Hindi katulad dito, regardless man kung totoo o hindi, basta baguhin lang nila ang katuruan ng Katoliko.
Oh, Roman yun ang Catholic yung i-reforma namatay. nila. Oh. Pero hindi rin sila umalis doon sa Katoliko. God doon pa rin sila. Pero gusto lang nila i-reform yung ginagawa ng Katoliko na ayaw nila. Tulad doon kay Martin Luther, hindi naman siya umalis eh. Gusto niya lang na yung mga idolhinsya na yung nagturo ng Katoliko, gusto niya mawala yon. Hindi naman siya umalis sa Roman Catholic eh. Sa Reformation doon, sa Reformation, Brad, mayroon din doon mga Church of Christ na namatay. Totoo. Kasi normally naririnig natin more mga galing din sa Katoliko eh. Sila Martin Luther, mga dating mga nagiging kontra sa Katolik. Pero itong mga membro ng Iglesia ng ating Panginoon, may narinig ka ba na kwan Na na may namatay pinatay ng kwan ang ng Roma o Roma. sinindihan o pinunog, nilitsyon, Oh, ganyan mga yung sa history sa Reformation history, Brad, parang wala akong na ano na may Church of Christ na sinunog. Kundi yung mga nagprotesta lang na nababasa natin. Pero sa Church of Christ, wala akong na ano, aywan ko lang. Dapat i-research pa nga natin yan eh. Hindi ko pa na-research na kung may sinunog doon na Church of Christ sa Reformation Movement. I-research natin yan. Pero ang nababasa na natin, yun ang mga nagprotesta. Yung mm, sinusunog sila. Yung si John Huss na ano, yung sinunog sa saka sinindihan ng buhay. Marami pa sila. Yung mga Anabaptist. Yung sa mga o Anabaptist. mga reformers yun. Yun mga Oh. Pero kasi i-search nga natin yan. Hindi ko sa sunod ay ano ko kung mayroong namatay na Church of Christ na sinunog ng Roman na ano, mga Katoliko. Sa sunod natin sa lesson 3 isingit ko yan. Pero i-research ko sige kasi Brad. wala akong ideya na kung may nasunog na Church of Christ nung panahon ng Reformation. Kasi ang sinusunog na yung nagprotesta lang na nare-record ngayon yung sa Reformation movement natin dati. Kasi naririnig ko lang mga Naka-record. Church of Christ sa Restoration na eh. Karamihan na lumabas sa Restoration, mga Church of Christ. Sila Campbell. Oo. Doon na Oo. maririnig natin ang Church of Christ. Kasi oh. Oh, pero walang sinunog doon na no sa restoration. Wala. Wala nang Namatay nangyari. sila sa natural oh. Namatay sa karamdaman. Pero walang sinunog na ano, wala. Doon sa panahon ni Kwan, ni Nero, di ba Oo. Oo, sinunog si niya ang Nero, Kwan, Emperor Roma. Nero. Oo. Di ba may Marami siyang sinunog. pero Oo. di ba may mga Pero Kwan doon pinagbintangan niya ng mga Kwan ng mga Kristiyano? May pinagbintangan siya doon ng mga Kristiyano na oh, parang nilalabas niya lang yung mga Kristiyano ng sunog. oh. Kasi ang doon sa kay Nero, ang Kristiyano doon hindi yung Kristiyano na sinasabi sa Acts 11:26. Iba yung Mm. Kristiyano doon na sinasabi, yung naniwala sa Romano Katoliko na nabinyagan nila, naging Kristiyano. Hindi yung Kristiyano na yung sa Panginoon. Sa Iyon ang Acts, after Acts. kwento doon. Sina Constantine, na pagano yon na bautasuhan sa Romano, naging Kristiyano siya. Si Constantine, pagano dati yun eh. Kaya pasalamat din tayo na ang Christianity sinimulan din ng mga Romano Katoliko. Pero yung hindi yung Kristan na sinasabi doon na sa Acts 11:26, hindi yun. Iba yun sa Panginoon. Ang Kristiyano na sinasabi dito, yung sa Reformation movement na pinapatay, sinusunog ng mga Romano Katoliko, ay yung mga pagano na na-convert sa Christianity. Iyon ang sinasabi doon sa Reformation na yun. Kaya maraming namatay. Pero i-research ko pa rin yan kung may Kristiyano na sa panahon ng Reformation na pinatay nila. I-ano ko yan kasi hindi ko pwede makasabi kung mayroon o wala dahil hindi ko pa pero i-research natin yan. Makita natin yan kung mayroon. Salamat, Brad. Okay. O ano, wala na.
May bagong classmate pero hindi ano nangyari sa kanya, nawala na siya. Hmm. Taga-Imus yung brad. Oo. Ah, College siya kasi nagsisimula na siyang mag-preach. baka nalubat siya o ano ba? Din po. Pero nandyan siya kanina, si J. Lord. Siya yung speaker namin last Sunday. Taga Isabela pala yan. Ako, brad. Hmm. Architecture yan. Graduate na yan. Kasi hindi nagtuloy-tuloy eh. Sa exam mo lang sana. Nawala siya.